Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po muli ang inyong lingkod, Sel TV Official or Ate Sel dito sa ating pangalawang channel. Ayan, tayo ay magbibigay lamang ng reaksyon dito sa premiere ni Kuya Andy. Kung kayo ay nakapanood na o hindi pa, panoorin niyo po ang kanyang premiere patungkol dito sa kay Nanay Imelda. Ano? Kasi ito yung inaabangan natin lahat. Ha? At alamin niyo kung sino bang nagsorry o ano ba talaga. So, yun ang pahayag nila. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa Team Strikers at kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kuya July, sa iba pa nating mga kasamahan dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Sa Team Strikers, shoutout. Ayan. At sa mga silent sponsor na nandyan, na may mga mabubuting puso na kahit anong kaguluhan dito sa Kalingap, ay hindi umaalis at sila tahimik lamang na sumusuporta. No? So, hindi sila nagyayabang. Saludo po ako sa inyo, sa mga sponsor na silent lamang sila. No? So, ito pakinggan po natin yung kaunti lamang, pero pumunta na po kayo dito sa ni Nanay Imelda at Kuya Andy, no? Pakinggan natin ito. Kung ano man po yung pagkakamali ng anak ko, Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab, sa lahat po, sa lahat. Kung ano man po yung pagkakamali ng anak ko, ako na po yung humihingi ng pasensya. Sana po, maunawaan niyo po ako. Ako na po yung humihingi. Bilang isang ina po baga, ako na po yung humihingi ng pasensya sa inyo. Tao lang baga po. Siguro po yung anak ko, hindi ko po alam kung anong naging isip ng anak ko. Kaya ako na po yung humihingi ng pasensya sa inyo. Yun, mga kababayan. So, yun. Si Nanay Imelda ay nanghihingi po ng pasensya sa kadahilan ng hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kanya. Sorry ha, natawa ko. Nanghihingi po siya ng pasensya sa kadahilan ng hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kanyang anak at di umano nga ay hanggang ngayon na hindi pa niya nakakausap. At ito naman si Kuya Andy ay kahit may sakit ay nag-i-effort din naman para mahanap at tugisin itong Seria. Tugisin itong Seria. Hindi naman tugisin, joke lamang po yun, no? At siya ay nag-iikot at hinahanap niya kahit masama pa ang kanyang pakiramdam. Ano, kawawa naman si Kuya Andy. Guys, wala pong mambabasa. Itong akin ay opinion ko lamang at tawag nito, reaksyon dito sa ating napanood. So bilang isang ina, papaliwanag natin, bilang isang ina, siya ay humihingi ng sorry sa managawa ng kanyang anak, bagamat hindi niya alam kung ano ang kabuuang nangyari at ano ang pinagsimulan ng kaguluhan. Ano? Dahil nga, di umano ay hindi niya nakakausap itong kanyang anak kung nasaan. At sabi niya ay may sarili ng pamilya itong si Ria. Ngayon, doon sa nagsasabi na ito ay bata, hindi na ho ito bata dahil ito ay may bata na. Alam na niya kung ano yung kanyang ginagawa. At sabi nga ng nanay ay ito ay may sariling pamilya na. Bagamat nag-aaral siguro pero may sarili na siyang pamilya. Ano? So, yun ang sabi niya. So, ibig sabihin dito, hindi na sa clown ni Nanay Imelda ang pag-iisip o utak ni Ria. Pwede na si Ria gumawa ng kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhay dahil nga yun nga pag-anak nagawa na di ba? Yung pag-aasawa, yung pa kaya pag-iisip ng tamang desisyon sa kanyang buhay. So, ang ibig kong sabihin dito, may mga ginawang hakbang itong si Ria na hindi alam ng kanyang kapatid at ng kanyang ina. Ha? Na ito si Ria siguro ay nakipag-connecta o nakipag-deal dito sa mga aswang na mga sponsor. No? At nakikipag-contact dito sa mga reactor dyan sa labas na mga solsolero at solsolera. Kaya na-brainwash ang kanyang kaisipan, ang kanyang utak. No? So ngayon, itong pinapakalat ni Marilyn Chang na di umano ay magpapakaso, ay yun nga, magdihandahan dahil may magpapakaso. Hindi natin alam kung sinong kakasuhan, kung mga reactor ba o si Kuya Bal. So kayong nagpapakalat ng mga ng sinasabi nyo na yan, na may mga kakasuhan, klaruhin nyo naman kung sinong kakasuhan. Anong pangalan, sinong pangalan ng kakasuhan ng mga reaktor? Para naman makapaghanda-handa yung kakasuhan na makapaghanda ng pampiyansa. Hindi yung mga pasekreto kayo tapos yung pala naman wala naman, Diyos mio. At ayan, sinabi na po ni Nanay Imelda na kahit anong mangyari, hindi siya aalis sa Kalingap. Dahil siya ay tumatanaw ng utang na loob sa Kalingap. Kagaya na lang nang kung wala ang Kalingap ay hindi niya makikilala ang mga sponsor. Diba ga? So may utang na loob din daw sila sa sponsor. Totoo naman, hindi natin maialis yun. May utang na loob sila sa sponsor. Hindi natin yung sinusumbat sa kanila. Diba? Walang nanunumbat sa kanila, kundi bakit? Ang tanong, ano ang pumasok sa utak ng kanyang anak at nagawang ganon bastusin ang Kalingap na alam naman ni Nanay Imelda kung saan sila nagmula. At sabi nga niya, dito sa Kalingap siya nakaranas ng magandang buhay. Kaya paano niya ito tatalikuran? No? Paano niya tatalikuran ang Kalingap na dito niya naranasan
ang magandang buhay na bago ang kanilang buhay sa loob ng Kalingap. Aminin man natin sa hindi, gaya nitong ginangaw-ngaw dito ni Kapitanang Pulpol at ni Joel Salcidong Bakla, nasasabihin nila ang sponsor ang mas dapat anuhan dahil sila ang tumulong dito sa pamilyang ito. Hindi ito natin sinusumbat na pag-uusapan lamang. So ngayon, nasasabi dito ni Nanay Nimelda na pati, Nanay Nimelda na lahat ay tinatanawan niya ng utang na loob. Unang-una kay Kuya Ande na naka-scout. Pangalawa kay Kalingap Rab na tumulong. Pangatlo sa sponsor na tumulong din dahil kung wala si Kuya Ande, wala si Kalingap Rab, wala rin ang sponsor. Kaya doon sa nagmamagaling na nagsasabi na kung hindi dahil sa sponsor, ay hindi yayaman si Kalingap Rab, hindi yayaman itong mga beneficiary na ito, maliho kayo. Kung hindi dahil sa Kalingap, hindi sila mababago ang buhay. Dahil wala namang sponsor na makakaalam nung kanilang buhay kung hindi sila na-vlog o natulungan. Una, bago man dumating ang ma-sponsor, ay una nang nabigyan sila ng pangunahing tulong para sa kanila. So tandaan mo bubitang kapitana na walang utak, ito yung tandaan mo. Hindi sila makikilala ng sponsor kung walang Kalingap. Huwag mong idinidikdik na ang Kalingap ang pinakamalaking effort dito, tulong hindi. Dahil bago man sila sumalawsaw dito, Kalingap na pati ang sponsor. Sorry Dahil kung hindi man sila sumalawsaw, at least kahit paano, tutulungan pa rin dito ng Kalingap, no? Ngalan, kay sumawsaw na yung mga sponsor, nabigay na ng tulong, inaandyan na yan, tanggapin na lang. Pero huwag mong kalilimutan. Kapitanang walang barangay, huwag mong kalilimutan, na ang Kalingap ang nagbigay ng magandang buhay sa kanila. At yan ay aminado ni Nanay Imelda. Panuorin nyo sa vlog ni Kuya Ande na sinasabi niya, isinulat ko pa para hindi ko makalimutan, sa Kalingap nakaranas ng magandang buhay ang pamilya ni Joy at ni Nanay Imelda. Huwag nyo ipamukha sa Kalingap na ang sponsor lamang ang nakapagpabago sa kanilang buhay. Mahiya-hiya ka, kapitanang walang barangay. So at doon naman, balik tayo sa topic. At dito naman, sa side ni Nanay Imelda, at sino ba yung nagsasabing stress na daw si Nanay Imelda, ay para naman kasinungalingan yung inyong sinasabi. Dahil si Nanay Imelda ay nakapagpariban pa nga ng kanyang hair at mukhang relaxing naman siya. So wag naman tayong masyadong kawawang-kawawa ng pamilyang yun, durog na. Dahil, hindi nga niya napapanood Hindi niya napapanood yung mga kaganapan dahil wala silang signal. So, ibig sabihin, stress-free. Si Nanay Imelda kapitana, wag kang tsunga-tsunga, isa ka pa tanga. Ay, stress, durog na durog, etc. So, walang ganun. At yung mga nambabas dito, sa loob ng Kalingap, na mga comment, yan ay hindi nanggaling sa mga reaktor. Yan ay nanggaling sa mga viewers na hindi ko alam kung may galit sa kanila o ano pa man, na nire-reaksyonan ng mga reaktor, kaya naha-highlight. Tandaan mo bubitang kapitana. Hindi yun lahat ng ngaunga mo dyan, sa amin mo isinisisi. Wala kang utak. Mag-research ka, So, ayun. At kahit anong panira ninyo, kahit anong wakwak ninyo, ang sabi nga ni Kuya Ande, sila ay mananatiling Kalingap. Mananatiling Kalingap si Nanay Imelda dahil dito lamang siya nakaranas ng buhay na maganda sa kanyang pamilya at ng kanyang pamilya. So, tama nga naman. At least, doon sa sinasabi nating walang utang na loob, tama. May punto naman si Nanay. Huwag natin siyang idamay dahil hindi niya alam kung ano yung ginawa ng kanyang buang na anak, kung saan to humugot ng ganong klaseng pag-iisip, na hindi nagpapaliwanag kung ano nga ba. At ito ay nabringwas na at di umano ngayon ay may mga pakakasuhan. Paano kakasuhan? Sige nga, doon sa nagpapakalat ng kakasuhan ng Kalingap o ang mga reaktor, paano nyo kakasuhan? Papayag ba si Nanay Imelda nakasuhan ng anak niya, si Kuya Bal? Si Kalingap Rab? Diyan nga, mag-isip nga kayo. Mga fake news kayo Nag-meeting-meeting lang siguro kayo, nabigyan na ng sample yan si Bal Santos Matubang dahil grabe na yung pamamahiya. Walang pamamahiya ginagawa si Kuya Bal. Dahil yung anak niya ang unang namahiya sa Kalingap, sumagot lang yung mga tao. Normal, kahit ako, sasagot ako. Ipaliwanag mo, magpakita ka sa akin, tumawag ka o ipaliwanag mo, ano ba ang kinurakot namin. Ganon. Tapos nagsalita si Kuya Bal, anong gagawin ninyo? Sasabihin nyo, pinamahiya? Binuli? Gago ka pala Joel Salcido At saka ikaw kapitana Alam na alam nyo kung saan nag-umpisa ang kaguluhan, mga tarantado kayo. Diba? So ngayon, itong pinapakalat ninyo, itong kay Marilyn Chang na sinasabi na may kakasuhan si Bal Santos Matubang, ano ba talaga? Sino bang magkakaso? Kung si Rhea ang magkakaso kay Kuya Bal, sa tingin nyo, mapoproseso ba yan? Ay samantalang si Joy, maganda naman ang komunikasyon niya kay Kalingap Rab. Etong sinasabi ni Nanay Imelda na hindi sila aalis sa Kalingap.
Kahit anong mangyari. So, saan kayo humugot nung sinasabi niyong kaso? Sino magkakaso? Yung sponsor? At binibringwas itong si Rhea? Ang tanong, papayag ba yung pamilya ni Rhea na idemanda nila si Kuya Bal? Ha? Idemanda nila si Kalinga Prab? Siguro, kung si MC ang magkaso at yung iba, hindi nyo gamitin itong si Rhea, pwede kayo. Huwag nyo gamitin si Rhea. Pero kung si Rhea mismo ang magkakaso, kay Kuya Bal, wala naman ako naririnig. Mayroon bang ikinoment sa Rhea na siya ay pupunta ng barangay at siya ay magpapakaso? O itong mga nagdedepensa lamang sa kanila ang mga maraming guni-guni? Yung mga nagdedepensa ko, no? Dito kay Rhea, ang nagtatanggol ang mga guni-guni na pakaso. Putaragis, ilang taon na ba tayo dito sa lintik ng mga simula pa no'y naririnig ko'y kasuhan. May mga attorney na nga diyang nakisalosaw. May nakasuhan ba? May nakulong ba? Wala pa. So bago kayo maggaraw nga ng mga kaso-kaso ninyo na yan, huwag niyong pinagtatatakot. Yung mga tao dito sa social media, na-immunize na lang tuloy sa inyo. So wala kayong ginawa kundi pakaso. Kasuhan yan, sampulin yan. Si Kuya Bal, ang sabi lang naman ni Kuya Bal, ipapatawag niya sa barangay. Normal. Kung ipatawag sa barangay, normal yon. Bilang kabarangay, at sila may problema, normal na sa pag-usapan nila sa barangay, kung hindi man nila magagawang pag-usapan, nang sila lamang. Normal, sa barangay sila mag-usap dahil may mamamagitan sa kanila. Pero yung mga kaikikan ninyo, na wala na kayo ibang sinabi kundi pakakasuhan. Sino bang pakakasuhan nyo rito? Ay kung kayo rin lang magkakaso, itong mga kalaban naming reaktor, manahimik na lang kayo, matulog na lang kayo kasi wala kayong ikakaso sa amin. Dahil kayo, ngaw din kayo ng ngaw dyan sa inyong mga channel at may mga pagmumura din kayo, ay malamang ay maika-counter din namin kayo kung kami ang inyong kakasuhan. Nasa social media tayo, wala tayo sa kumbento. Kaya huwag tayo magpiling-piling. Kapitana, bawas-bawasan ang katangahan at kabubuhan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless. Panoorin niyo po ang paliwanag ni Nanay Imelda dito kay Kuya Andy. At abangan niyo po yung ating sunod na video. Yan. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Bye-bye!